Parang may kakaibang kinikilo si Mana ngayon. Gaya ng? Palagi niyang binabanggit yung bahay niyo sa Antipolo. Ano kaya meron dun sa rest house niyo na sobrang attached si Manang? Sino yung si Sofia ang kasama natin? That is the million-dollar question! Si Maricar. Si Maricar? That's right. That's right, si Maricar na asawa ni Rico. Hindi asawa ko ang inilibing natin. Bakit kamukhang kamukha niya yung asawa mo ba? They found silicone implants in her chin and her nose. Operada? Lahat pinalitan? Ano? Hindi ko alam. Pero sinadya niya yung para maging kamukha ni Maricar. Akala ko, kakampi ko kayo eh. Patalikod kayong kumikilos laban sa akin. Anong gagawin mo sa akin ngayon? Papatayin mo rin ba ako? Anong ibig mong sabihin? Wala nang dila si Wala na Mana? siyang hindi na siya makakapagsalita habang buhay. Rico, naiintindihan nila na hindi madali ang pinagdadaanan mo. Kaya huwag mong ipakita sa kanila na okay ka lang dahil naiintindihan nila kung gaano kasakit ang mawalan ng asawa. Pero hindi asawa ko ang namatay. Hindi si Maricar ang babaeng inilibing ko. Jenny, is it just me or Rico's acting a bit strange again? Parang ang lalim ng iniisip niya. Baka naman nagluluksa pa rin siya sa inaakala niyang dead wife niya. Until when? Inip na ako, no? I can't wait to have him back. Tessa, of course, he will. You just need to be more patient. So huwag kang mag-alala. Sa'yo rin babagsak yung Rico na yan. Eh lalo na ngayon na patay na yung inaakala niyang asawa niya. At tapos, yung tunay naman na asawa niya ay kasal na kay Earl. So, there's no any other chance na magkabalikan pa yung dalawa. Ano yung sinasabi mo na hindi si Maricar yung nilibing mo? Impostora ang nagpakilala bilang si Maricar. Hindi ko siya asawa. Sandali, Rico, naguguluhan ako. Sofia, malaki ang posibilidad na buhay pang asawa ko. Sofia? Sofia? Si Sofia, nakita mo? Ayun, umalis siya ng... Hindi mo namamalayan? Baka naman may sinulat ka dyan sa mahiwagang notebook na yan. Ha? Sinabi mo sa kanya totoo? Siguraduhin mo lang, ha? Dahil kung hindi siya bumalik, ikaw ang mananagot. Paanong buhay si Maricar? Yun ang hinala ko pero wala pa akong sapat na ebidensya. Pero ito sigurado ako, hindi yun si Maricar. Inoperahan lang siya para maging kamukha ng asawa ko. Paano mo nalaman lahat yan? Bago siya namatay, inamin niya sa akin na hindi daw siya si Maricar. Magkikita dapat kami para aminin niya sa akin ang totoo pero huli ng lahat. Kung hindi talaga siya si Maricar, sino siya? At ano ang dahilan niya para magpanggap? Yun din ang gusto kong alamin. Kaya kumuha ko ng private investigator na tumutulong sa akin. Pero Sofia, nakikiusap ako sa'yo. Huwag na huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Kahit sa ibang tao, huwag mo nang sabihin. Kaya pala dumidistansya ka kapag pinag-uusapan ng pagkamatay ni Maricar? Dahil alam mo na ang lahat ng tungkol dito? Wala pa akong sinasabi kay Ate Mimi, kay Joanna, o kay Mamita tungkol doon sa impostora. Hindi ko kasi alam kung ano magiging reaction nila eh. Ayoko rin silang paasahin na baka buhay pa si Maricar. Pero Rico, unfair naman ata na ilihim mo to sa kanila. Lalo na kay Ate Mimi. Nagluluksa siya sa pagkamatay ng isang tao na buong akala niya kapatid niya pero hindi pala. Pero Sofia, ang dami ng trahedyang pumasok sa pamilya ko. Si Joanna, ang bata-bata pa niya. Ang dami ng masasakit na nangyari sa kanya. Naiintindihan ko kung gusto mo tong itago kay Joanna. Pero kay Ate Mimi, hindi ko kapatid niya yun.
Karapatan niyang malaman ng totoo, masakit man. Tsaka malay mo, matulungan ka niya. Isipin mo na lang, paano kung si Ate Mimi ang nakaalam tungkol sa peking Maricar? At hindi na sinabi sa'yo? Diba gugustuhin mo rin namang malaman ang totoo? Rico, sabihin mo to sa pamilya mo. Sabihin mo to sa kanila. Huwag mo na silang hayaang mag-isip pa ng kung ano-ano kung bakit ka nagkakaganyan. Pamilya mo sila. Maiintindihan ka nila. Nakikiramay kami sa nangyari sa manugang mo. Oo nga, alam mo, napakabata pa ni Maricar para mangyari to lahat sa kanya. Pero wala tayong magagawa. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Tama ka. Salamat. Sige, mauna na kami, ha? Salamat. Nakikiramay kami. Thank you. Sige, mauna na kami. Salamat. Salamat. Thank you. Thank you, Thank you. Nakikiramay kami sa'yo, ha? Salamat. Mauna na kami. Ligpit na. Yaya? Kaya ikaw na bahala dyan, ha? Oh, buti dumating ka. Nakakaya naman sa'yo, yung hiya si Maricar sa'yo kasi nakarating ka kahit tapos na. Di ba, busy ka, baka nasira yung schedule mo, ha? Ate, pasensya na lang, pero pwede ko naman ipaliwanag sa'yo kung bakit wala ako dito kanina eh. Naku, wag na. Okay na yun, naintindihan ko. Alam ko na mas importante yung trabaho mo kaysa sa pagluksaan yung kapatid ko kasi asawa mo lang naman yung namatay eh, di ba? Alam mo, worried kami ni Mimi sa'yo. Ricardo, paprangkahin na kita. May problema ka ba? Is everything okay with you? Meron kayong kailangan malaman tungkol kay Maricar. Hindi niya katawan yung inilibing natin. Hindi asawa ko ang namatay. Ano? Sandali ha. Rico, okay ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Kasi hindi ka na nga sumipot kanina, tas ngayon kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Pinacheck ko yung bangkay niya. And according to their findings, ibang babae pumunta dito para magpakilala sa atin bilang Maricar. Eto, i-check niyo to. Ito ang report ko sa investigasyon ko so far. Basahin mo. Manang, andito na ho ako. Saan galing? Earl, Saan ka nang galing? galing ako sa opisina mo. Kaso pagdating ko doon, wala ka na pala. Ginagago mo ba ako? Di ba alam mo yung schedule ko ngayon? Wala akong opisina, wala akong clinic, wala akong operation. Saan ka nang galing at sino kasama mo? Totoo ba lahat to? Opo. Kaya pasensya na lang kung ngayon ko lang inamin sa inyo to, pero etong mga nakarang araw, ito yung pinagkakabalan ko. Kaya busy ako lagi. Makikiusap sana ako na huwag muna natin banggitin kay Joanna tungkol dito. Please. Oo naman. Napakabata pa ni Joanna para maintindihan niya lahat ng nangyayari na to. Thank you. Pero ba't may ganito? Sinong gagawa nito? Bakit may nagpapanggap na Maricar? Yun ang hindi ko alam eh. Yun din ang mga tanong ko eh. Alam ko unang-una, kailangan natin mahanap kung sino nag-utos sa babae na yun para magpanggap bilang Maricar. Tanging siya rin makakasagot sa atin sa lahat ng mga tanong natin. Teka, sandali. May suspect ka na ba? Wala eh. Wala akong maisip kung sino pwedeng gumawa nito. Siguro naman, kapag meron ka na niyan, hindi ka na magre-reklamo. Pero kasi... Sige na, alam ko naman na tinanggap mo tong trabaho to para dyan. Si Tessa! Si Tessa ang pwedeng kakampin ng peking Maricar na yan. Naalala ko, binigyan niya ng pera si Maricar o kung sino man yung babaeng yun. Baka yun yung bayad niya para sa pagpapanggap niya bilang Maricar. Mimi, that's highly unlikely. Hindi ganun pagkakakilala ko kay Tessa. She may be mean at times, but she can't pull this off. Tita, hindi mo kilala. Demonya yung babaeng yun. Actually, sandali lang. May punto si ate eh. At this point, we can't trust anyone. Dahil lahat pwede maging suspect eh. Ako na lang bahala.
Aalamin ko mat kung may kinalaman si Tessa dito. Galing nga ako sa... Saan ka nang galing? Saan ka nang galing? Ay, ano ba? Saan ka nang galing? Ako! Talagang masasaktan ka kung hindi ka nagsabi ng totoo. Galing nga ako sa opisina mo! Kung gusto mo, tawagan mo yung gwardiya doon. Check mo yung CCTV, makikita mo ako doon. Hindi mo ako masisisi. Feeling ko kasi lagi mong kasama si Rico eh. Alam mo, ayokong nakikihalubilo ka sa mga taong hindi ko gusto, kaya... Wala akong ginagawang masama, Earl. Maniwala ka sa akin. Sige na, magbihis ka na. Pare, I don't think na may kinalaman si Tessa dito. Pero hindi rin imposible na gawin niya yon. Considering the fact na nasa cosmetic surgery industry siya, isipin mo, isang utos niya lang kakayanin ng mga doktor na palitan ng kahit sinong mukha para maging kamukha ni Maricar. Isa pa, di ba nakakapagduda rin na bigla na lang sila naging magkaibigan pagkatapos ng lahat na nangyari? Okay, pare. That's a good theory, okay? But my question is, what will Tessa gain in this? Alam naman natin ikaw lang gusto ng babaeng yun. Tapos pag binalik mo pa si Maricar, mas lalong lilit yung chance na maging kayo ulit. Eh, baka inutusan yung fake Maricar na baguhin ang mga kilos niya para hindi ko na siya magustuhan. Para ma-inlove ako kay Tessa. Ewan ko, pare. Parang ang labo-labong mangyari talaga. Thank you. Ay, Good morning. Sir, Good morning. morning. Apo na kayo. May gusto ba kayong orderin? Coffee lang. Okay na yan. Thank you. Ano? Nagawa niyo ba yung utos ko? Balita ba kayo kay Silvia Ignacio? Marami na akong nakita na Silvia Ignacio. Pero kailangan ko pang tignan isa-isa kung sino ang magmamatch sa description na binigay mo. Gusto ko rin i-check mo si Tessa Soriano. I-research mo kung may kakaibang kilo siya the past few weeks. Alam ko nung nasa Korea kasi siya, nag-extend siya ng trip niya. Kaya paki-research na lang kung anong ginawa niya ng mga panahon na yon. Baka ito yung mga araw na naghanap siya ng replacement para kay Maricar. Di ba? Ako na bahala. Sige. Thank you. Kumbinsido ka talaga, pare. Gagawin kong lahat para malaman ko kung anong nangyari sa asawa ko. Eh, hindi talaga ako titigil. Sige, paki-research na lang, sir. Ikaw pala yung nagsabi kay Rico na sabihin sa amin yung tungkol sa peking Maricar. Salamat, ah. Eh ate, ginawa ko lang naman kung ano sa tingin ko ang tama. At ikaw bilang kapatid ni Maricar, karapatan mong malaman ang totoo. Hindi nga ako nakatulog kagabi. Iniisip ko kasi paano kung totoo yung hinala namin? Paano kung buhay pa talaga siya, di ba? Kumusta na kaya siya? Iniisip niya kaya kami? Okay ba kaya siya doon kung nasaan man siya? Ate, kung nasaan man si Maricar ngayon, sigurado kung miss na miss niya na kayo. Gustong-gusto niya na kayong makasama. Sana mahanap siya ni Rico. Ate, huwag kang mawawalan ng loob. Di ba nangako naman si Rico na gagawin niya ang lahat para malaman kung ano ang tunay na nangyari kay Maricar. At ngayon, kung buhay man si Maricar, may awa ang Diyos. Sigurado ako gagawa siya ng paraan para makabalik si Maricar sa inyo. Ha? Ka na malungkot. Sige na, kainin na natin yung pasalubong mo. Hi, si Tessa. Sir, nasa meeting lang po si Ma'am Tessa. Pero matatapos na din po yun. May kailangan po kayo sa kanya. Kakausapin ko lang sana. Gusto niyo po, sir, intayin niyo na lang po siya sa loob. Sige, ano naman. Okay.
Jorel, Pare, asan ka? nandito ako sa opisina ni Tessa. Pare, anong ginagawa mo dyan? Naghahanap lang ako ng ebidensya na pwede magturo na may alam siya tungkol dito sa peking Maricar. Pare, mali yan. Dapat hindi ka dyan nagpunta. Dapat nagpunta ka sa patient's record section. Sa patient's record? Oo nga, tama. Sige. What are you doing in my office? I said, what are you doing in my office? Chine-check ko lang yung schedule. Because? Because I was wondering kung baka libre ka ng 7 p.m. I'd like to invite you for dinner. So, be ready. Salamat po, tinulungan niyo po ako mag-play ng piano. Anytime, baby. Di ba sabi ko naman sa'yo na lagi kitang bibisitahin dito. Promise ko yun, di ba? And I will always keep that promise. Yay! I love you po, tita! I love you too, Joanna. Sige na, play na sa loob. Bye, Denden. Bye. Tuntua talaga to si Joanna pag binibisita mo. Nakakalimutan niya yung lungkot dun sa nangyari sa inaakala niyang tunay na mami. Oo nga, ate. Alam mo, isasama ko talaga sa novena ko na sana mahanap niyo na si Maricar. Thank you, ah. Paano, ate? Alam mo na, hiram lang ang mga oras ko. Kailangan ko nang umuwi. Sige. Sa susunod ulit, ha? Oo. Balik ka, ha. Thank you. Ingat. Bye, ate. Bye-bye. Mag-usap nga tayo, Mimi. Tita. Ayoko sinasabi mo sa babaeng lang nangyayari dito sa bahay natin, ha? Okay lang yun, tita. Mabait si Sofia. Kahit na. Hindi pa rin ako komportable sa kanya. Mapagkakatiwalaan si Sofia, tita. Ang layo nun kay Tessa. Hey, thank you for asking me out again. Now, alam ko na okay ka na. Well, syempre, nalulungkot pa rin ako dahil sa pagkawala ni Maricar. But, somehow I believe that she prepared me for this. I know. I can remember your reaction before when you thought that she died. You were such a mess. Parang gusto mo siyang sundan eh. No, that's not what I meant. I mean, parang hindi ako masyadong nahihirapan ngayon na wala siya. Parang wala nung bumalik siya. Wala eh. Nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi kita maintindihan. I mean, ever since she came back, parang ibang-iba na siya. Hindi na siya yung Maricar na nakilala ko. Hindi na siya yung Maricar na nakilala ko dati. Mula sa pagkilos niya, sa pananalita, iba eh. Ikaw ba, wala ka ba napansin na may kakaiba sa kanya? Parang wala naman. Why? Wala, ang dami lang kasing inconsistencies. Si Joanna nga nagsabi sa akin na bigla na siyang hindi siya marunong mag-piano nung bumalik siya. Wait, I remember she said, di ba, na she had amnesia? Yeah. Baka she forgot na. Siguro yun nga yun. But, I can't help but think na, paano kung hindi yung asawa kang bumalik sa akin? Masyadong malinis magtrabaho tong si Tessa. Hanggang ngayon, wala akong mahanap na ebidensya na pwedeng ilink sa kanya at sa peking Maricar.
Sabi ko na kasi sa inyo, wala kang kinalaman si Tessa. Hindi kasi totoo yung mga binibintang nyo. Hindi. Alam niyo, mabuti pa. Puntahan natin yung Tessang yan. Sugurin natin, puntahan natin yung bahay. Malay niyo, tinatago doon ng kapatid ko. Ate, hindi lang tayo pwedeng basta-basta lang kumilos. Mula ngayon, dapat lahat ng gagawin natin ay kalkulado. Eh, paano naman yung kapatid ko, Rico? Pababayaan na lang ba natin siya sa kamay ng halimaw na Tessa na yon? Hindi. Eh di syempre doble ingat dapat tayo. Hindi dapat malaman ni Tessa na pinaghihinalaan natin siya. Delikado na. Baka ano pang gawin niya kay Maricar? Eh, anong gagawin natin? Kailangan pa natin maghanap ng ebidensya. Sisimulan ko pa lang yung investigasyon ko kay Tessa. Manang, pasensya na ho kayo kung ginabi ako ng uwi. Pinuntahan ko lang po si Joanna. Alam ko ho, pinagbawalan na ako ni Earl na puntahan si Joanna. Pero Manang, naawa ho ako dun sa bata eh. Masyado siya nangungulila sa pagkawala ng kanyang ina. Manang, sobrang napamahal na po talaga ako dun sa batang yun. Tuwing nakikita ko siyang umingiti, sumasayo yung pakiramdam ko. Kapag nakakasama ko siya, parang gumagaan lahat, nawawala lahat ng problema. Delikado? Bakit naman ho delikado? Di kaya may alam na si Rico? There's no any other chance para malaman ni Rico yung involvement mo dyan kay fake Maricar. I hope so. Ikaw mismo nag-attend sa mga VIPs na nagpapa-opera dito. Bakit mo natanong? Wala, may na-operahan ka bang Sylvia Ignacio? Hoy! Tessa! Nasaan ang kapatid ko? Ha? What are you talking about? Huwag kang magmaang-maangan pa. Ilabas mo ang kapatid ko! Nasaan ang kapatid ko? Hindi kaya ang nag-utos dun sa Maricar na Peggy na yan, tong si Earl.